Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Manatili lang po tayo nakatayo at mananalangin po tayo sa pagsisimula ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ito po ang gawin po natin. I will request you na medyo itaas nyo naman ang kamay ninyo at sabihin nyo sa Lord with all your heart, maging open ang heart ninyo to receive the Word of God ngayon sa church anniversary natin. Okay? Sige po, taas natin na ating mga kamay. Pikit tayo and with all our hearts, let's open our hearts, our minds sa Lord. Our dear Heavenly Father, we thank you po for gathering us together again. And this time, Lord, this is the 30th years of the church anniversary. And Father, so we raise our hands and we say, Father God, thank you. Thank you po. Binless ninyo po ang aming church na ito ng Christ is the Answer dito sa Hibon. At salamat po sa bawat isang naririto. I believe, Lord, hindi po aksidente ang lahat ng narito ngayon. Hindi kami, kahit kami na taga Manila, hindi aksidenteng napunta po rito. Dahil meron po, hindi po kayo, you're not a God of accident. You're a God of plan and you're a God of purpose. And Lord, you have a plan and purpose for us right now to hear a word from you, Lord. So I pray that everybody will be open in their hearts, in their minds, and receive the word of God. And I pray, even sa 30 years anniversary, after hearing your word, Lord, everybody will never be the same again. In the name of Jesus, speak to us right now. Speak to us, Lord. We open, we receive your presence, oh God. We receive your word, Lord. And we thank you. We give you praise and glory to your name. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Everybody say amen. Amen. Yes, salamat sa Lord. Palakpak sa Lord. Bago kayo umupo, pwede bang patingin uli ang nasa kaliwa ninyo, sa kanan, sabihin ninyo, salamat nandito ka kapatid, God bless you. Be blessed, be blessed. God bless you, sabihin nyo, God bless you and be blessed this morning. Amen, amen. Maraming salamat po, maaari na tayong makaupo. Uulitin ko lang po ang istorya ng Christ is the Answer, Hibon. Ako po ay senior pastor ng Christ is the Answer sa Malabon. I started as senior pastor, I was 29 years old. And after just few years, nagkaroon ako ng heart ko na parang hindi ko makita ang sarili ko, parang magpapastor ako tuwing linggo, magpipreach, parang habang buhay, ganun na lang ba gagawin ko? Nagpipreach every Sunday? Walang gagawin, yun lang, preach, preach. No, nagkaroon talaga ako ng heart na lahat ng aking mga membro ay ma-reach out ang kanilang mga family. Kaya ako nagtatanong, sino taga-probinsya dito? May mga nagtaas ng kamay. May nagtaas ng kamay, yung parents ni Arnold. Taga-Aklan. May nagtaas ng kamay, taga Pangasinan, taga Antique, you know? And so, I encourage even all my young people at after more than 30 years na nandito sila ngayon. Ngayon, yung young people ko ngayon, pastor na. Okay? So, ibig sabihin, lahat ng young people ay sinama ko talaga sa reach out, mag-missions work. Okay? At salamat din, sila nag-grow sa Lord at sila rin ang naging mag-asawa, mga young people. Hindi mga tagalabas, mga taga-ron din sa church. So, nagsimula po ako mag-reach out, ay mga nagtaas ng kamay ay Pangasinan. 1991, nagsimula po kami sa Pangasinan. At hanggang ngayon po, nandun na po yung church din. So, more than 30 years old. And then pangalawa ay Aklan, sabi ko, sige, punta tayo ng Aklan. At ginamit natin ang ating mga young people, ang approach in reaching out dito sa Hibon ay BBS. Alam niyo yung BBS? Vacation, Bible,
school. Ang reach out natin, mga bata, yayain ng mga bata. Yayain ng mga bata. At ang isang umattend dito sa VBS ay asan si, yun. Kita nyo? Diakono? No? Last year po, nandito ako, speak din sa anniversary natin. Nagkwento sa akin yan, nagulat ako Naiyak din po ako sa loob Sabi niya, Pastor, nung nag-church planting kayo rito, 29 years ago, po ako ng BVS. 6 years old ba yun? You know? At sabi niya, ang teacher ko si Fatima. At hanggang ngayon, mula noon, ay nagtuloy-tuloy ako sa church. Hanggang ngayon, 30 years na, siya po ay diakono na natin. Okay? So yung approach ay VVS. Salamat sa aking mga young people. Yan po, mga anak ko po yan spiritually. Sa pagpunta po namin rito, sa 1994, ay sinama ko rin po yung aking 4 na anak. 4 na anak namin, 2 girls and 2 boys. Yung bunso, 3 years old, nandito na. Nagre-reach out na rito, 3 years old. Yung isa, 5 years old. Yung 2 girls po namin ay 7 years old, 6 years old. 4 kami rito. You know? Kaya ngayon, lahat sila 30 plus years old, may mga asawa na at may mga anak na, may apo na kami. 30 years. Can you imagine? 30 years, nandito ako ngayon, salamat sa Lord. And 30 years ago din ako. You know, thank God, thank God. And I'm happy to see all of you na mga nag-grow naman sa Lord. At ang aking isang kabataan sa Malabon noon, Christ the Answer, ay challenge ko talaga si Arnold. Sabi ko, ikaw na yung taga-Hibon, taga-Aklan, kaya challenge ko po siya, alaga ko pong kabataan niyan doon sa Malabon, Christ is the Answer. Ikaw na magpastor. Salamat, sumagot naman at tinanggap naman kagad. At more than 30 years, nandito pa rin. At binless naman siya talaga. At salamat, yung heart niya ay pareho ng heart ko. Na hindi lang siya magpapastor dito na every Sunday magpipreach lang. Ganun lang. Tapos uuwi na, tapos magpipreach lang pag Sunday. No, talagang nagkaroon din siya ng heart, mag-reach out din sa ibang barangay. Amen? Kaya, salamat, nakita ko naman mga ibang barangay dito, no? Na Christ the Answer. Meron pang Toledo, may Libertad pa na barangay. So praise God. At tuloy-tuloy na gagamitin yan si Pastor Arnold. I'm really, really proud of him na aking kabataan, bata ko yan, anak ko yan, na nag-grow ng na paano ginagamit din ng Lord. Ako po ay sa Christ is the Answer sa Malabon, Assemblies of God. Pagkatapos po ng ilang mga taon na nag-reach out po ako, nag-missions po ako may Christ is the Answer din po tayo sa Samar. Nag-reach out din po kami sa Antique, sa Batangas. Meron din po kaming church planting sa Laguna, 45 years old. You know? But, pagkatapos po ng heart ko, ay tuloy-tuloy pa rin mag-reach out. Iniwan ko na po ang aking mga young people, diakono, at sila na po ay mga pastor sa mga daughter church. At ako naman po ay nag-missionary para mag-reach out pa rin po ako sa Southeast Asia. Sa Vietnam, Cambodia, Thailand, China, Laos. At church planting pa rin. Church planting pa rin. At I've been there for more than 20 years as a missionary in Southeast Asia. And I really thank God. I really thank ang aking anak, Pastor Arnold. In-invite akong mag-speak sa anniversary nito last year, 29. At ngayon, nagulat ako, nag-text uli sa akin yan. Pastor, speaker ka uli. 30 years anniversary. Wow, I really thank God. Praise God. Praise God. Alright. Ito po ang nasa heart ko na gusto ko pong i-share sa inyo na, ulitin ko, yung word, that you will hear the word of God today, kayong mga naririto, sa church dito, sa Aklan,
hear this word. This is the word of the Lord for all of us, that you will never be the same again. Okay, ito. Isaiah 43 verse 18. Isaiah 43 verse 18. Ang sabi, God said, forget the former things. Let's call this the past. Let's call this the old. Okay? Old. Past. Anong sabi ng Lord? Listen. Forget the former things, the old, the past. Okay? At sabi ng Lord, do not dwell in the past. Do not dwell. Huwag kang manatili dyan sa nakaraan mo. Huwag kang manatili dyan in the past, in the old. Okay? So, pipicture ko lang ito. Ito yung luma, past. Again, sabi ng Lord, do not dwell in the past. Forget the past. Okay? And then verse 19, sabi niya, I am doing a new things. Do you see it? Sabi ng Lord. Alam niyo, bihirang-bihira yung may verse sa Bible na may tanong ang Lord. Ito lang po yung may tanong, sabi, nakikita mo ba? May bago akong ginagawa. I am doing a new thing, verse 18. So, ito po yung illustration po, past. Ito naman po yung new. Okay? New. Okay? Sa pagdating naman sa new ay, ito po talaga ang word ng Lord sa atin. 30 years that we will not maintain dito pa rin sa luma nating kalagayan. Ano yon? Lahat ng mga defeats natin, kahit na po lahat ng achievements natin, nandito tayo. Lahat ng mga nagawa ninyo sa nakaraan, kahit na ng failures po ninyo, anger ninyo, unforgiveness ninyo, nandito. Kahit po yung bitterness po ninyo, sama ng loob ninyo, nandito kayo. Kasi simula nung bata pa kayo, siguro elementary, high school, college, hindi nyo malimutan yung mga sama ng loob nyo dito sa kanaraan. So, nandito na kayo, nakilala nyo na ang Panginoon, Christ is the answer, no? So pag Sunday, nag-worship na kayo, pero kinabukasan, nandito na naman kayo. Bumabalik kayo. Kaya andito kayo sa new things ng Lord, pero gumaganon kayo. Kaya ito ang word natin ngayon, 30 years anniversary natin. Wala nang bawat isang Kristiyano na gumaganon, nagse-church, pero gumaganon palagi. Backward. No? Walang backward. Meron namang nandito na sa new things na ginagawa ng Lord na kilala sa inyo, pero kumakaliwa. Sinong kumaliwa? Yung iba naman kumakanan. Na nandito, pero ang daming pinupunta ang kaliwa, kanan, backward. Now, this is the word for us, ating church anniversary. Isang word lang. Bawat isa sa atin, isa lang. Hindi backward, hindi leftward, sideward. Ang mga pinupuntahan nyo sa buhay nyo, isa lang. Isa lang, listen. Moving forward. Moving forward. Nandito kayo noon, nakilala nyo ang Lord, nagpupunta na kayo sa church, nagwo-worship na kayo, pero hindi backward, bumabalik. Hindi. Continue to move forward. Okay? Papunta naman kayo sa destiny ng Lord, sa promise ng Lord. Amen? Amen? So, kayo mga nandito, 30 years anniversary, forward lang forward. Ganito palagi ang itsura na walang ganon naintindihan natin? Okay? Laging new. Going lagi sa Disneyland. Tingnan natin yung isang picture din na halimbawa nung past. Israel ay nasa Egypt. Alam niyo yung istorya? Nasa Egypt sila. Ano sila ron? Nako, grabe yung Egypt nila. Slavery sila. Ano pa? Slave mga katulong. Buong Israel, wala sa Israel. Lahat nasa Egypt. Okay? Lahat sila ay under bondage, oppression. At habang nasa Egypt sila, for more than 100 years, ay poor, poverty, alipin Slave sila Kuha ninyo, this is the past. Pero naggawa ang Lord ng bago. Pinaalis nila sa Egypt. Alam niyo yung istorya, okay? Saan na sila nagpunta? Nag-forward na sila lahat.
mga 3 million Israel ay nagpunta saan? Wilderness. Wilderness is the new things God is doing sa kanila. Wilderness. Pero sa wilderness ay moving forward. Moving forward. Wala nang nag-backward. Moving forward, although may mga nawala pa rin. Okay? Moving forward saan? Promised land. Naintindihan niyo? Promised land. Promised land. But today, 2024, all of us, parang galing tayo sa Egypt. Poverty natin, sama ng loob natin, sakit natin, failures natin, defeats natin, and kahit na achievements natin, kahit na mga victory times natin in the past, in your time, high school, college, pero nakilala nyo ang Lord, dapat ganito palagi itsura nyo. Okay? Moving forward sa wilderness. The wilderness is like the new season of God. So verse 19 again, God said, "Behold, I am doing a new thing. Forget the past. Do not dwell in the past. I am doing a new thing." You're in a new season. So, God cannot bring the new if you are in the old. God cannot bring you the new if you are in the old. The enemy of the new is the old. Okay? And ang pagpunta natin lahat, even after 30 years, ay ganito pa rin tayo, moving forward paragi sa promised land. Ang promised land ngayon ay promises word of God. Amen? Promise word ng Lord. So, past, the old, the new things of God, new season, and towards the promised land, our destiny. Ang promised land sa atin ngayon ay promise word of God. Sinong tumatanggap ng word ng Lord rito? Amen? Sino nakakarinig ng mga word ng Lord? Pero sino namang nag-a-apply ng word ng Lord araw-araw na sila ay lumalago naman spiritually? Sinong mga umalis naman dito, pagdating nga dito ay salamat, nandito kayo, Sunday. Pero pag Lunes, kumusta na kayo? Babalik na kayo sa business ninyo, sa trabaho ninyo. Sa Sunday, nag-worship kayo, pero pagdating ng Monday, nandito uli. Nalilimutan nyo na ang Lord. Nakikisama kayo sa mga barkada nyong, hindi kayo nag-worship. No? Kundi, sana dapat tuloy-tuloy natin inaangkin ang mga word ng Lord sa atin. Okay? So, ang isang encouragement ko sa atin lahat, 30 years anniversary, ay we be strong and we continue to build a strong foundation dito. Amen. Walang maliligaw. Sana makabalik pa ako sa susunod na taon, thank God. Pero bawat isa sa inyo, walang maliligaw na mababalik. Amen? Kundi lahat kayo nandito 30 years at nag-go-grow sa Lord. Bakit? Strong build foundation. Matthew 7. Ang Matthew chapter 5, if I encourage you, you read the whole chapter 5, makikita nyo, lahat yung chapter na yon, puro sermon ni Jesus. Narinig nyo na yon? Kaya ang umpisa pa lang, ang daming blessed, blessed, blessed sermon ng Lord. Nag-sermon siya sa mountain, di ba? At ang daming nakikinig. Kaya, alam niyong magandang basahin talaga sa New Testament, ang sermon ni Jesus. Biro nyo, hanggang ngayon, more than 2,000 years ago, nababasa nyo pa sermon ni Jesus. Pag nag-preach si Pastor Arnold, nababasa nyo pa ba yung sermon? Hindi na. Ako rin sermon nababasa ko, hindi. Si Jesus, ang daming sermon. Hanggang ngayon, nababasa pa. Basahin ninyo. I really encourage you, read the whole chapter 5, the whole chapter 6. Walang nahalong ibang word. Sermon ni Jesus. And the whole chapter 7. So, 5, 6, 7 is whole sermon of Jesus. Ulitin ko lang po, mga kapatid. Ulit-ulitin nyo, basahin nyo ang sermon.
Sa mga pastor, hindi natin nababasa yung sermon. Walang sulat. Nakikinig nyo lang. Pero si Jesus, nababasa ninyo. Okay? So, sermon chapter 5, chapter 6, chapter 7. 3 chapters. At sa katapusan ng sermon ni Jesus, dun sa huling paragraph sa Matthew chapter 7, ay meron siyang sinabi sa mga nakikinig. Ang dami niyong napakinggang sermon. Ang dami niyong napakinggang sermon. Nakikinig kayo. Pero pagdating sa huling-huli na sermon niya, ay sinabi niya na, huling verse na yon sa chapter 7, verse 24, 25, 26, 27. Sabi ni Jesus, eto, listen. Dapat ito rin ang gagawin natin dito. Listen. Everyone who hears and obeys my word. Lahat ng nakinig ng mga sermon ko, lahat ng nakinig ng mga word of God, sabi niya, everyone who hears and obeys my word. Nakinig at sinunod, he is like a wise man. He is like a wise man. Okay? Sino rito nakikinig ng Lord? Sino rito ang nananatili sa word ng Lord? Wow. So mga taga-Christ is the answer, wise men. Mga diakono ba rito, wise men? Because you hear and obey the word of God. You don't just hear the word of God, but you obey. Kahit Lunes, Martes, Merkules, kahit nasaan ka. After hearing the word of God, you obey. Ina-action mo, pinapractice mo, pinamumuhay mo. And sabi ni Jesus, you're like a wise man. And then, may binanggit si Jesus na 3. Merong 3 bagay na mahihirap na mangyayari darating sa atin. Sabi niya, magkakaroon ng rain. Binanggit niya, rain. There will be wind. There will be flood. No? Illustration lang po yun. Iba-iba pong trouble, iba-ibang problema, mahaharap ninyo. Pero kung narinig niyo na nga ang promise ko, at pinamumuhay nga ninyo, you're a wise man. He is like a wise man who builds his house on the rock. Okay? And the rock represents Jesus. Everyone who hears and obeys the word, he builds his house in the rock. The rock represents Jesus. So dapat lahat tayo, ang binild natin ay sa Lord, ang ating spiritual. Amen? Naintindihan ba ninyo? Pagkatapos sabi niya, next verse niya, but everyone who hears my word but does not obey is like a foolish man. It's like a foolish man who builds his house on the sand. Parang tinayo niya naman ang buhay. Ang foundation niya ay buhangin. Kapag ang foundation ng house mo nasa buhangin, sinabi na naman niya yung 3. There will be rain, there will be wind, there will be flood, tatamaan ng house, madaling bumagsak. Okay? Christ is the answer. Meron din bang foolish man? 2 klase lang ang tao sinabi ni Jesus. It's either you're wise man or foolish man. Ang wise man ay nakikinig ng word ng Lord at sinusunod. Kaya nga nagpo-forward ka, sinusunod mo. Hindi yung nakikinig ka nga, tapos bumabalik ka pa sa nakaraan eh. Binabalik mo pa yung ugali mo eh. Binabalik mo pa yung hindi mo magandang ugali eh. Hindi. Talagang wise men obey. You build your house and Jesus, sa word na kahit anong dumating na problema. Sinong may mga problemang naranasan dito? Taas ang kamay. Lahat tayo may mga problema. Kasi madalas, nagiging tayo, Christian nga tayo, 30 years old nga tayo, pero alam niyo yung physical natin, may mga senses. Ang senses galing sa physical. Ano yung mga senses? Sino may mga senses dito? Taas ang kamay. What you hear,
What you see, what you feel. Minsan, kung anumang naririnig ninyo, sinong nakarinig ng problema rito? May narinig kang balita, narinig sa magulang mo, sa kapatid mo, o minura ka pa, ginalit ka pa, o kaya may nakita ka pa lang, pagising mo lang, may nakita ka lang sa kapitbahay nyo, may problema na. Kahit nga dito, may nakikita kang problema, naapektuhan ka na. Kaya yung sinasabi ng Lord, everyone who hears and obeys my word is like a wise man who built his house on the rock. Pero may tatamaan nga eh. The rain, the wind, and the flood. Pero matibay foundation, hindi nawala. Okay? Pero yung mga nakinig, pero ang foundation niya mababaw, no? Pag dumating na nga ang mga problema, nawawala na, babagsak na. Magkukwento lang ako sa inyo. Yung aking isang daughter na kasama ko rito, 30 years ago, she was 6 years old. And when he was 5 years old, nagka-problema siya sa heart niya. Dinala namin sa St. Luke's. Taga Manila kami. St. Luke's. Kinausap ako ng doktor. Nung nakita yung problema sa heart ng anak ko, sabi niya sa akin, pakinggan ninyo, sabi sa akin, Mr. Carino, sa karanasan ko, yung may ganyang problema na bata, namamatay na. You hear. Namamatay na. Yung iba, sa karanasan ko, yung ganyang case, tumatagal lang sila, 17 years old. Pero namamatay na. You hear. Okay? Tayong mga believers, hindi tayo senses lang. Lahat ng what you hear na problem, what you see na problem, lahat. Pero ang foundation mo, ang Lord, kaya nasa word ka nga, promise ng Lord. Okay? Ang inaangkin mo, hinawak, promise ng Lord. Kaya kaming mag-asawa, narinig ko biro mo sinabi sa akin ng doktor, St. Luke's, Mr. Carino, sa karanasan ko, namamatay na yan. You hear. Pero kami naman, ay hindi namin pinaniwalaan yung naku, mamatay na raw. O anak, mamatay ka na raw. Hindi ganon. No. We started, I declare the healing of God. Lord, we thank you, you are our healer. Salamat po, bless nyo kami ng anak namin at ibe-bless nyo siya ng normal na po ang kanyang heart. We claim your healing, your miracle po sa kanya. After just few weeks, bumalik kami sa doktor, sa St. Luke's, at in-exam uli. Tapos yung doktor biglang nagulat, anong nangyari? Bakit nag-normal? No? Nawala, nag-normal. Ilang taon na si Charmaine ngayon? 37 years old? 38 years old? Wow! 38 years old at may 2 anak na, 2 apo na namin, si Charmaine. And she's working with World Vision International. Wow! Sana nga makabalik din siya rito sa Hibon. Nandito siya 30 years ago. Okay? Si Carlo, kasama ko rin dito when he was 5 years old. 5 years old, nandito siya. Yung bunso, 3 years old. Si Carlo, nagka-problema, 26 years old. Kaproblema rin sa heart, sa lungs, sa kidney. At nagpadala siya sa emergency sa St. Luke's. Yung mami niya, tinakbo na siya sa emergency sa St. Luke's. Pagdating sa emergency, nagulat yung emergency. Kailangan i-ICU na siya. Ilang minutes lang, baka mawala na yan. Kaya in-ICU at kung ano-anong ginawa sa ICU. At ang daming mga espesyalista sa St. Luke's na mga doktor sa heart, espesyalista sa lungs, sa kidney, sa pneumonia, everything. Dami. Kinausap ko silang lahat sa loob mismo ng ICU. Katabi dun sa aking anak. Sabi ko, mga doktor, kumusta po ang anak namin? Ano po ang case niya ngayon? Lahat sila nagtinginan. At sinabi lahat ng doktor, espesyalista sa St. Luke's, hindi na po namin alam ang gagawin.
50-50 na po yan. Wala na po. Parang hinihintay na lang nila mamamatay na naman. 50-50 na po yan. So, what you hear sa mga problema ninyo araw-araw, what you hear, what you see, what you feel, ang senses mo, hindi kayo, ang foundation ninyo, hindi senses. Ang foundation ninyo, word ng Lord. Everyone who hears and obeys my word is like a wise man who builds his house, his heart, his life in Jesus. Na kahit dumating yung rain, the flood, and the wind, ay matibay. And so we started to pray for healing. Ganun ba, Doc? Ganyan ang, wala na kayong gagawin? No? And so, pumunta kami sa anak namin, we started to lay hands and pray, declared healing. In Jesus' name, hindi namin pinakikinggan ang narinig namin, ang sinasabi namin, we hear and obey the Lord. You are our healer, God of miracle. And I pray for miracle. After just few days lang, araw lang, in-exam uli siya. Nagulat na naman yung mga espesyalista. Bakit nag-normal lahat? Normal ang heart, ang lungs, and everything nag-normal. At agad-agad, inalis na siya sa ICU, nilagay na sa regular room. Wow! Ilang taon na siya ngayon? 35? 35 years old. At may 2 anak na rin siya. May 2 na rin kaming apo. At siya po ay taga World Vision International din. Siya po ay manager ng International World Vision. Amen? Amen? At, yan pong si Carlo, sa Crisis the Answer namin sa Malabon, alam ng mga kabataan ko ito. Ang unang-una naming drummer sa church namin, Christ the Answer, ay si Carlo when he was 6 years old. 6 years old. Drummer po siya. Hanggang ngayon, drummer pa rin siya sa church. You know? Yung pangatlo namin, si Chaps, 3 years old nung nandito siya sa Hibon. Nung nag-missions kami rito. 3 years old, 4 years old. Pang-apat, bunso. Pang-apat, bunso. Chaps, lalaki, bunso. Okay? Nag-high school siya, at basketball player po siya. Nagkaroon po ng national tournament at nag-champion sila sa buong Pilipinas. Mahusay yung anak ko eh. You know? Nag-MVP pa yon. Tapos, pero naramdaman niya yung sakit ng tuhod niya. Dinala ko rin sa St. Luke's in X-ray. Nagulat yung nag-X-ray. Nakita, uy, ang buto. Sira na yung buto. Pinakita yung X-ray dun sa doktor. Sabi ng doktor, uy, wala na, hindi ka na makapag-basketball. Kailangan mo surgery ng tuhod mo. Sira, veins, nerves, tuhod. Sira. Umiyak yung anak ko. Umiyak. Sabi ko sa kanya, anak, lahat ng mga kapatid mo naka-receive, naranasan ng miracle. It's also time for your miracle. Believe in the Lord, our healer. Pinag-pray ko, nilay hands ko po yung tuhod. In Jesus' name, I rebuke the pain and I pray ang buto mag-function ng normal, every nerves, every veins. Binalik ko siya sa X-ray. Pagdating doon sa X-ray, yung nag-X-ray nung una, sabi niya, nagulat siya, napasigaw, ay, ano tong X-ray? Ako nag-X-ray nung una, sira-sira ang buto mo. Kahit ito nag-normal. No? Ipinakita doon sa doktor na naman sa St. Luke's, nagulat din yung doktor, nagpa-surgery ka na ba? Ilang araw lang? Bakit nag-normal lahat? You know? Yun ba ang mga sinasabi ko sa inyo? Nandito ka. You are not just a believer of your senses, of what you hear, of what you see, na mga problema rito sa mundo. But, nakilala mo ang Lord and is doing a new thing in your life, in this church. This church will be new season, new things. And you're moving towards the promised land, which is the promised word of God. That every one of you will be a believer of the Word of God. At ang foundation na ay Word of God.
hearing, obeying the word of God. Matthew 7:24. Amen? At lahat kayo ay yung faith ninyo, pinapractice ninyo ang faith. Hebrews 11:1. Sino nakarinig na ng Hebrews 11:1? Hebrews 11:1. It says, the definition of faith in the Bible is Hebrews 11:1. It says, ang unang word roon ay now. Tapos may kama. Dun sa sentence, faith is now. Tapos kama. Kaya ang unang definition ng faith natin na dapat na papractice natin ay yung faith natin sa Lord. Hindi magbabago yung faith natin. Okay? Now. Okay? Ano yun? Kailan kayo maniniwala sa Lord? Pagka may nakita kayo, himala? No. Kahit wala pa kayong nakikita, wala pa. Now, nanampalataya ka na, naniwala ka na sa Lord. Now is 0 to 5 seconds. Now is 0 to 5 seconds. Kaya yung sentence niya, now, kama. Faith is the substance of things hoped for. You hope for. Nananampalataya ka, naniniwala ka, may hope ka sa Lord. Amen? Faith is the evidence of things not seen. Hindi mo pa nakikita. Sa mundo, ang definition ng faith ay, ano nang nakikita mo? Maniwala ka na kung may nakita ka na. Pero pag wala ka pa nakikita, huwag ka munang maniwala. Sa atin, lahat tayo, mananampalataya ang tawag sa atin. Sinong mananampalataya? Amen. Lahat na rito mga mananampalataya ay kahit hindi mo pa nakikita ang solusyon, naniwala ka na kagad sa word ng Lord. So every day, we read the word, kiniklaim mo kagad yung word ng Lord. Kaming mag-asawa, ganon, araw-araw. Every day, every morning, sa dining table namin, andun yung breakfast namin. Binubuksan ko muna ang word ng Lord. And this is my encouragement to all of you. Tayo mag-heart talaga natin sa word ng Lord. You feed natin ang spiritual natin ng word of God. The only food for your spiritual is the word of God. Sinong kumakain naman dito physically 3 times a day? 3 times a day? 5 times a day? May merienda pa eh. Okay? So, physical. Tulungan natin physical natin. Salamat. Alagaan natin ang pagkain sa physical. Pero yung physical natin, talagang may hangganan. Okay? Pero ang physical natin, merong spiritual. Kaya nabubuhay tayo, kaya kayo, nakaupo kayo ngayon, buhay kayo. Kasi yung spiritual. Genesis chapter 2, verse 7. Maikling verse lang yon, tapos merong 3 sentence lang. Okay? God said, God created man from the dust. Ano yung dust? Ano yung dust? Lupa. Okay? God created man from the lupa. Wow! Amazing! Kasi pag binasa niyo yung book of Genesis, makikita niyo, God created the whole universe. Word lang. Let there be light. Nagkaroon ng buwan. Let there be light. Nagkaroon na ng mga araw, ng moon. Everything in the whole universe, the whole earth, word lang. Pero pagdating sa tao, hindi niya sinabi, let there be man. No. Grabe. Hindi ko alam kung ilang araw talagang ang Lord, hinugis niya yung lupa na mukhang tao. Kaya yung lupa, nakita merong legs, merong arms, merong 10 daliri, merong ilong. Sino rito may ilong? May tenga. Lahat ginawa ng Lord sa lupa. Okay? Basahin nyo, Genesis chapter 2, verse 7. Tapos, yung next sentence, ang sabi, God breathed His life in the nostrils. Nangiti ako nung nabasa ko sa Bible, nakasulat pa, nostrils. Ano yung nostrils? Oh, very good. Ilong, hiningahan ng Diyos. Yung lupa na ginawa niya, hiningahan niya sa nostrils, sa ilong. And the last verse, sa verse 7, it became a living being. It became a living being. Tayo, physical, lupa, eto. Pero buhay tayo. Buhay kayo? Bakit? May hininga ng Lord eh. Thank God.
Binasa ko rin sa dictionary yung definition ng death. Nagulat din ako eh. Sabi ng definition ng death. Death is the separation of the spirit from the body. Okay? Mga kapatid, is the separation of the spirit from the body. Pag kinuha na ng Lord yung spirit na hininga niya, the breath of life, ang namamatay, ito, lupa. Babalik sa lupa. May hangganan nito. May nagkwento nga sa akin, taga Ibahay. Kilala ninyo, pamangkin ni Manang Sara, si Chad. Sabi niya, Pastor, kagabi lang, nung isang gabi, nagkwento sa akin, Pastor, yung anak ko, 3 years old, natutulog siya nung gabi, ginigising namin, hindi nagising, patay na. Patay na, 3 years old. 3 years old. Kaya yung physical, hindi mo alam kung kailan yan. 3 years old, 5 years old, 10 years old, 20 years old, 50 years old. Nung COVID, pagpasok ng COVID dito sa Pilipinas, marami akong mga couples group and life group. Merong 30 years old, 40 years old, 50 years old, tinamaan ng COVID at namatay. Namatay ang physical. Pero, listen, ang namamatay lang ay physical. Ang nakikita nyo sa mga burol ay physical lang. Pero kahit sinong mga mahal nyo sa buhay, namatay ang physical, tandaan nyo ito, buhay siya. Spiritually. Buhay. Buhay siya. Pag umalis, hindi patay yung spiritual. Buhay yun. Pero saan pupunta? Sa impyerno? Sa impyerno o sa langit? John 3:16. Everyone who believes in Jesus, sa Lord, will not perish sa hell, but you will have eternal life. Kayong mga nagsisimba rito, every Sunday, you believe in Jesus. Sino rito we accepted Jesus as our Lord and Savior? Oh, wow, thank you, Lord. Thank you, Lord. As our personal Lord and Savior. Alam nyo, nangyari dun sa spiritual natin? Buhay. Kaya ngayon pa lang, buhay na. Kaya pag humiwalay ito, mamamatay lang ito. Talaga to may hangganan lang. Pero spiritual natin, buhay sa langit. And so, in the name of Jesus, again, huwag na kayong manatili rito ha, sa old, past. Lahat kayo, nandito nyo sa inyo. Pag ganito kayo ha, palagi. At ang word, tanggapin natin ngayon. Moving forward, consistently, continuing, tuloy-tuloy, moving forward, towards the promise talaga ng Lord, inaangkin mo talaga ang mga word ng Lord. Amen? At kahit anong mangyari sa atin dito sa mundo, alam niyo bang matatapos na ang mundo? Itong generation natin, ito ang time natin, ito na ang mga sign talaga ng last days, ng second coming na ng Lord. Alam niyo ang malaking sign ng last days ngayon ay ang matataas na weather, degrees. Anong weather dito sa Aklan? Ilang degrees? 40 plus? Ha? 40 plus? 45? 47 degrees? Wow. Di ba? Balita pa, news, magiging, sa May, magiging 50 degrees pa. Sa amin, sa Manila, grabe ang araw. Grabe ang araw. Laging 40 plus degrees. 50 degrees. Nung ako, bata pa, nagbabasketball din ako, elementary, high school. Alas 12 tanghali, naglalaro pa, whole court. Alas 12, hindi mo nararamdaman ng araw. 20 degrees. Di ba? Ang ganda. Tapos nag-30 degrees. Uy, ang taas, 30 degrees. Pero ngayon, 2024, hindi na 30 degrees, 40 degrees. May balita pa, 50 degrees. So, pwedeng 2025 magiging 60 degrees. 2026, 70 degrees. 2028, 80 degrees. Pwedeng maging 100 degrees. Ito ang mga signs talaga ng last days ng second coming of Jesus. Jesus is coming soon. Baka sa time na natin, sa generation natin. At isa pang sign,
ay itong weather, talagang ganito mangyayari. Marami nang masusunog. May nasunog na sa airport natin, Terminal 3. 19 na kotse nasunog. Dahil lang sa isang sasakyan unang nasunog. Nahawa na. Nandun kami sa Terminal 3 pagpunta rito. Tinignan ko uli yung mga kotseng sunog-sunog . You know? At marami akong mga kaibigan, kahit mga anak ko, mga nakatira sa Cainta, ay namamatay ang mga kuryente, nagba-brown out. Kasi nasunog na yung transformer nila, mga kable ng kuryente. Marami, iba-ibang cities, iba-ibang probinsya. Sino nakaranas ng mga brownout? Maraming mangyayari sa sunog. So nandito tayo, no? Maraming mga signs, pero promise ng Lord pa rin tayo. Amen? Jeremiah 29:11. God said, I know the plans I have for you, tagahibon. I know the plans for you, 30 years anniversary pa rin kayo. Not to harm you. Yun lang sabi ng Bible. Jeremiah 20, not to harm you, but to bless you, to prosper you, and give you a future. Magiging future. Amen? So, last days, mangyayari yan. Marami nang masusunog. Marami pa rin gera. Ginera ng ang Israel ng Hamas. Tandaan ninyo, October 7, hanggang ngayon, gera. At lumaki pa ang gera, Iran. Ang presidente ng Iran nagdeklara, gera, maraming gera. No? Pero last Sunday afternoon, sumakay ng helicopter ang president ng Iran. Agad-agad na-crash, patay. Siyam silang nakasakay sa helicopter. Siyam, patay. Yung nagdeklara ng gera sa Israel, pwede bang sabihin ko, inalaw na rin ng Lord, matapos na yan. Pero ang gera hindi matatapos. Lalaki pa ng lalaki. Okay? Kumakampi pa ang Russia at China laban sa Israel. Sabi ng mga disciples in the New Testament, tinanong si Jesus, Lord, ano bang mga signs ng pagdating ninyo? Sabi ni Jesus, there will be earthquake. Sino nakaranas ng earthquake? There will be earthquakes. Pero sabi niya, there will be nation against nation. Israel, Iran against Israel, Iraq, Turkey, Syria, kingdom against kingdom. Yun ang mga signs na sinabi ng Lord. Pero sinabi ng Lord, nung mag-ascend naman siya sa heaven, sabi niya, babalik ako sa Mount of Olives. Tignan niyo sa YouTube. Tignan niyo yung itsura ng, ako, lagi kong tinitignan yan sa YouTube. Yung Mount of Olives kung saan siya nag-ascend. After He was crucified, He died, crucified, and nabuhay siyang muli at bumalik siya sa heaven, di ba? Sa Mount of Olives. At sabi niya sa mga disciples niya, babalik din ako Saan ako babalik? Dito din sa Mount of Olives. And the Bible said in Revelation, pagbalik niya rito, basahin niyo Revelation 21, 22. Babalik siya dito, pagbaba niya sa Israel, may gera-gera pa. Ang init-init na ng buong mundo. 100 degrees na. Alam niyo, pagbaba ni Jesus, tatapusin niya gera. Tatapusin niya yung heaven and earth. Sabi niya, there will be new earth, new heaven. Papalitan niya ang new earth. Nakalagay pa ron nabasa ko There will be no seas. Wala nang dagat. Aalisin na yung dagat. Wala nang dagat dito sa Aklan. Wala nang Boracay Beach. Ilan nandun. New earth. And maghahari siya sa buong mundo 1,000 years. Alam niyo yun? Sabi niya, 1,000 years. I will reign. Lahat na ng mga hindi naniwala, unbelievers. Sana walang masasama rito. Satan and lahat ng unbelievers ay ilalagay niya na sa impyerno 1,000 years. Ang mananatili sa earth 1,000 years ay si Jesus. So wala nang mga mahihirap. Wala nang squatter. Wala na rin mga salbahe na tao. Wala na rin unbelievers. Wala nang Muslim.
wala nang Buddhist, wala nang communist, wala nang nakikigera. Babaguhin niya ang buong mundo. 1,000 years, the Bible says, it will become a new heaven, a new earth. 1,000 years, tayo kasama na ng Lord. Kaya mga kapatid, eto na, dito tayo 30 years ago, ha? Alis na yan, ha? Lahat ng problema, lahat ng ugali natin. Nag-move forward tayo consistently. 30 years na, pero after 30 years, hindi na kayo babalik rito. 30 years, 31, 32, and laging believer, promise ng Lord. Ang foundation ay word ng Lord. Hearing and obeying the Lord. And everybody dito sa church ay wise men na. Amen? Wise men. At kahit anong dumating problema, strong. Hindi tutumba. Huwag kayong maniniwala sa mga naririnig lang ninyo. Kagaya ng sinabi sa akin, grabe yung narinig ko. Mr. Carino, mamatay na yan. Hindi kayo believer what you hear, what you see na problem. You're believer of what you hear, the word of God, the promise ng Lord. And be strong tayo hanggang pagdating ng Lord, kasama tayo ng Lord sa new earth. Hindi yung tayo ilalagay sa impyerno. Amen? Do you receive the word ngayon? Happy anniversary, 30. Pero wala ritong babalik pa sa past, in the old. 30 years, hindi natin alam kung ibilis pa tayo ng Lord rito. 31 years next year, babalik kami. 32, tuloy-tuloy tayo sa Lord. Amen. 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 Let's all stand. Taas natin kamay natin uli. Taas natin, pati mga bata nagtataas ang kamay. Sabihin natin, Lord, salamat po. Nandito kami sa bagong taon na. 30 years anniversary, we're in the new season. And we continue to claim, we raise our hands, and Lord, we claim we are a true believer of the Word of God, the promise ng Lord. That I will not stay in the past, in the old. I will not stay sa nakaraan pa, mga naririnig namin. Hindi kami believers sa mga naririnig namin, yung senses namin, nakikita namin. No, believers kami palagi ng Word. And Lord, I pray everybody nakataas ang kamay ay mula po ngayon talagang ang foundation ng buhay namin ay word ng Lord, promise ng Lord. At kami lahat ay wise men. Kahit anong mangyari, Lord, kahit po sa second coming, kasama niyo po kaming mananatili rito habang buhay in the name of Jesus. And I declare, Lord, you will continue to use our pastor here po dito. You will continue to anoint him, Pastor Arnold. Mightily use him, oh God, in Jesus' name. And releasing always, teaching and preaching your word that lahat ng mga taong naririto, iba pang mga barangay, patuloy pang nagre-reach out to spread the word, Lord. Be strong in the Lord. Walang maliligaw rito. Walang mawawala rito. Oh God, we raise our hands and we say, thank you, God. Thank you for your word. We receive it, oh God. And I pray, everybody, we will never be the same again. Amen. And the Bible says, surely goodness and mercy shall follow you all the days of your life. Amen. Amen. Glory to your name. Thank you, Lord, in Jesus' name. Everybody said amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Woo! Amen. Amen. God bless you. Maraming salamat uli, Pastor Arnold, for inviting me again. Inviting me again to be here. 30 years. Amen. And I'm praying I can go back. Thank you. God bless you. God bless you. You will never be the same again. A true believer of God. God bless po.